Siyempre dahil weekend na naman, ayan, nag-bake tayo ng banana cake. Kaya lang medyo may nangyari. Kaya I failed. Di bale, papakita ko pa rin sa inyo kung paano gumawa ng banana cake. O ayan, meron tayong mga natirang saging. Medyo nabugbog po, no? Pero hindi pa po si Ryan. Sabi nga nila, mas masustansya pag ganyan ng saging. Hindi naman siya bulok. O ayan, himayan na po natin siya at dudurugin lang natin siya imamash. Yung iba po kasi biniblender, hindi na maganda. Maganda po yung pag kinain natin ng konti, may konting butil-butil lang saging. O ayan, durugin na natin siya gamit ang pang-mash. Yan po yung ginagamit ko pang-mash ng patatas, pag trip kong gumawa ng gravy, pag meron tayong steak o kaya fried chicken lang on the side. Gagawa tayo ng papakita ko sa inyo. So ayan, durugin muna natin ha. Alam nyo, habang dinudurog ko tong banana cake, tong banana, naalala ko po yung mga bata, no, pag pinapakain ng parang yung Gerber ba yun? Gerber o Gerber? Pero pag wala kang budget, bili ka lang ng saging, yung latundan, tapos durug-durugin, mapakain mo sa batang wala pang ngipin. Ay, ang sarap papakin. Anyway, kailangan natin gawin itong cake, so hindi natin siya pwedeng papakin. Ayan, matapos nating i-mash ang ating banana, lalagyan na natin siya ng egg. Ayan, ilagay na natin ang ating pangalawang itlog. Pagkatapos, kukunin na natin ang ating vanilla para yung smell ng ating banana cake ay may sweetness, okay? Pero konti lang po pag sobrang dami yan, ipapait. Next naman po natin ilalagay ang ating melted butter. So, ayan, dahil nga frozen, medyo nilagay natin ng konti sa microwave. Yun, medyo natunaw-tunaw hanggang sa maging smooth na siya. Hindi po natin pinainit masyado lahat sa microwave. Hinayaan lang natin siya mag-melt. Ayan. So, i-mix natin siya ng konti para isusunod na natin maya-maya ang flour. So, mix-mix lang tayo at isusunod na natin ang ating fresh milk. Okay? So, ang fresh milk pong ginagamit natin ay fat-free para doon sa medyo pa-diet-diet ng konti. Ayan, fat-free po ang nilagay natin. 1 cup lang po muna. Okay? So, ang isusunod po natin ilalagay ang ating flour. Pero haluin muna natin ng konti. So, matapos natin siyang halu-haluin, ngayon ilalagay na natin ang ating harina. Yung harina po natin ginagamit ay self-raising flour. So, mag-isa siyang umaangat. O, diba? Umaangat. Hindi po parang umaasa na siya mag-isa. Hindi mo na kailangan lagyan ng pampaasa. Nasa sa inyo po kung gusto nyo lagyan. Pero ako po, pag yan ang gamit kong harina, hindi na po ako naglalagay ng yeast o pampaasa. So, hindi ko po masyadong binawasan yung cup kasi yung iba po pinapatag ibabaw ng cup. Since hinasala ko naman po siya, ayan, hindi na, okay lang po dahil ako lang naman ang kakain. So, gumuha po tayo ng 1.5 cup. 1.5 cup na flour. Tapos, sasalain ko po siya. Ang isusunod po natin ay asukal. Okay? O, ayan, matapos na nating salain ng harina, syempre, ang susunod naman natin ang asukal. So, ang inuna ko po, napansin nyo yung wet, no? Yung iba kasi inuuna nila yung mga dry. Pero, dahil wala naman tayong talagang particular na step, yan na po, pinagsunod-sunod na lang natin siya. Ngayon, yung isang asukal ko po, yung asukal na gagamitin natin ay hindi po very fine. Kaya, sasalain pa rin natin siya. Tsaka po, hindi po natin pinuno yung 1 cup, no? Para hindi masyadong matamis. Dahil ang ginamit natin, 1.5 na harina, pag tinapatan po natin ng 1.5 na sugar, sobra tamis. Kaya hanggat maaari, kulang-kulang po sa 1 cup para not that sweet. Less po tayo ng sugar. Ayan, medyo malalaki po yung hibla ng asukal dito Kaya, pinilit lang natin siyang salain. Kasi po, pag hindi natin sinala, baka pag na-bake, yung iba po, pag hindi masyadong lutong-luto o hindi natunaw, mararamdaman nyo po yung parang, what do you call that? Yung hindi fine, no? Parang may galas-gas ba tawag doon. O, ayan, haluin na po muna natin. Okay? At dahil po medyo malapot-lapot, no, nag-decide akong magdagdag pa ng konting fresh milk. Dahil mauubos na rin lang, inubos na natin yung laman ng karton ng fresh milk. Okay? O, so tingnan nyo. Medyo malabnaw ng konti. Kasi pag malapot, hindi natin basta mailalagay lahat dun sa pan. Magiging konti lang siya. Okay lang yun, para medyo malambot.
Pero tingnan natin kung ano magiging ang output. O, ayan. I-mix-mix na natin uli. Ano ba sabi nila? Ano? Mekus-mekus lang. O, ayan. Mix-mix lang. At now, i-ready na po natin ang ating pan. Kailangan po natin pahiran yung ilalim. Dati po pag nagbe-bake ako, walang wax paper. So, pag medyo nasunog-sunog yung ilalim, hindi natin matanggal. So, nilagyan ko lang po ng kapirasong wax paper para pag naluto na yung ating binebake, ay madaling tanggalin. Kasi po yung oven natin, minsan yung ilalim, hindi ko po talaga ma-master yung oven ko kasi minana ko lang yan dito sa aking tiniran. Nung lumipat po ako dito 7 years ago, ay may pa oven at saka may cabinet na yung aming bahay. Kaya, hindi na ako bumili ng bagong oven kung paano na lang iluto, diba? O, ayan, habang I think nakikisabay yung sound ng aking washing machine sa pagbibake, hayaan nyo na. I-enjoy nyo na lang ang aking pagbibake. So, pwede na natin siyatang isalin sa baking pan ang ating mixture ng banana cake. Ay, teka, may naalala ko. Parang gusto ko siyang lagyan ng konting palabok sa loob ng cake. Parang gusto ko siyang lagyan ng walnut. Ayan, nagdurog-durog po tayo ng mga walnut. Sayang kasi meron ako mga stock ng mga walnut. Almonds. So, yung walnut na lang pinili ko. Ayan, medyo napansin nyo basa ang aking kamay. Nagugas ako. Ay, sorry naman, di ko pala napunasan. Anyway, ibig sabihin malinis yung kamay ko, no? O, ayan, halu-haluin natin para pag niluto na maluto pati yung mani. Yung almond, hindi ko na po nilagay kasi masyado na siyang maraming mani. Marami na siyang almond. So, okay na yun. Next time naman yung almond. Okay? So, now, ready na tayong isalin sa ating baking pan. O, ayan. Ano pa hinihintay mo? Dahil medyo tinatamad tayong kumuha ng cup, isasalin na lang natin siya ng direkta. Okay? Ayan, kita nyo ha, yung medyo hindi nadurog na saging at yung medyo durog-durog na almond. Walnut. O, ayan, may tulo yung gilid ng yung lalagyan. So, ayan. Punas-punas muna tayo. Ayan, may tumulo. Next, salin na natin doon sa isang maliit na baking pan. Wow. Kung maaamoy nyo lang, maaamoy nyo yung tamis ng vanilla. Pero hindi naman masyadong matapang kasi pag matapang, papait po yung lasa. Okay? Ayan, simutin po natin yung natira dun sa bowl. Sayang naman, no? Aasa pa rin naman yan pag binake, okay? So, kailangan medyo itaktak natin yung baking pan para masiksik. Medyo kulang yung ating wax paper. Anyway, para madali na lang din pong tanggalin mamaya, hahatakin lang natin yung ilalim, okay? So, ngayon, ilalagay na natin siya sa ating preheated oven. Na-preheat ko na po yung ating oven sa 180. Wow, parang professional. So, kailangan po medyo mainit na siya ng mga 15 minutes na painit ko na po siya. Una kanina mahina. Okay? So, pasok na natin siya sa oven. A few moments later. Anong nangyari? Oh my gosh. Kasi po nakalimutan ko siya.